Ulitin po natin, now I belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. Evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation. He took me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus had saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Magandang mga kapatid. Isa natin ang ating mga Biblia para po sa pagbasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Psalms 89. Umpisa tayo sa verse 25 hanggang verse 37. Psalms 89. Umpisa tayo sa verse 25 hanggang 37. Okay, sabay natin basahin mga kapatid. Verse 25, we read. I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers. And he shall cry unto me, Thou art the brother, my God, and the rock of my salvation. Also I will make him my firstborn, higher than the nations of the earth. My mercy will come me forevermore, and my covenant shall stand fast with him. His gates also will I make to endure forever, and his throne as the days of heaven. If his children forsake my law, and walk not in my judgments, if they break my statutes, and keep not my commandments, then will I visit their transgression with my God, and their
established forever as a moon and as a faithful witness in heaven. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Kahit ko'y sandan ng manalangin ng mga kapatid, sama-sama tayo. Aming Ama na sa langit, O Panginoon ng mga kapatid. Narito po ang iyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Nalamalapit, Panginoon, sa iyong trono at biyaya, Panginoon. At lubos, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa ng dito, Panginoon. Salamat sa iyong pagbibigay ng kalusugan, malakasan sa aming mga pisikal at kawalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na nagano, Panginoon, mula po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa dakilang kaligtasan, O Diyos, na iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. O Panginoon, napakabuti po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kami, Panginoon, na puno ng mga kasalanan, na kami, Panginoon, mahina. Ikaw, Panginoon, ang lubos sa aming mga kasalanan. Kaya ang Diyos, napakabuti po, Panginoon. At tunay, Panginoon, na ang magpupo na sa amin na rin ang Diyos. Ay ito, Panginoon, ay nagagalit, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, nakarapat lamang na ang bawat takot, Panginoon, na ikaw ay free na sa pahilip, Panginoon, sa Espiritu at katutuhan, Panginoon. Ama, sa umagang ito, Panginoon, aming pumalalapit ng aming mga sarili, nawa, bilang Diyos, sabi po ang aming mga puso at isipan. Tulungan kami, Panginoon, na iwagit, Panginoon, ang mga hindi ka nag-isla sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay tumutos, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, na ikaw ang kalulhati at mapapulina namin, Panginoon, sa mga kapatid. Buksan po, Panginoon, ang aming puso, Panginoon. Nanawagay namin mga unawaan, Panginoon Diyos. Ang insaya, Panginoon, na iyong paparating, Panginoon, sa amin, ngayong umaga, Panginoon. Nagiging po, Panginoon, na iyong Lord, Panginoon, ng Brother Paul, ang aming pastor, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon. Upang sa Lord, na iyong Diyos, ang iyong insaya, Panginoon, ngayong umaga, ay malinaw, Panginoon, na makarating sa amin, Panginoon, ito'y magiging kalakasan ng aming mga espiritual na pamumuhay ko ang aming spiritual na buhay ko. O Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, kabilang Diyos, nawa, Panginoon, tumaas pa ang antas na aming pagkaalam, Panginoon, sa iyong katutuhanan ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, manaway tumibay, Panginoon, ang pananampalataya, na manalig, Panginoon, sa katutuhanan ng iyong salita, na kami, Panginoon, ay tututong, Panginoon, sa iyong salita. O Panginoon, makapagpapok sa amin, Panginoon. Kami pagsamba ngayon, Panginoon, nawa, Panginoon. Ay ikaw, Panginoon, siya ang kalulhati, Panginoon. Ang ilang pangalan ng Diyos, ang siya po aming may tataas, Panginoon, sa mga Panginoon. Panginoon, siya po namin nagkakatiwala, ang aming mga pagkakawitan, ang aming pagkakaroon, Panginoon. Nawa, sa iyo, Panginoon, mawin ang lahat ng purihan at pasasalamat. Ama, kabayan po, Panginoon, ang iyong mga anak sa umagang ito. Hawakan kami, patuloy mo, biyayahan, materialman, o spiritual, kailangan kami, Panginoon, ng mga biyaya ito. Ama, sa ito namin nagkakatiwala namin sa mga kasama na lang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Patuloy po tayong umawit. Song number 205 sa ating mga hymns. Holy, Holy, Holy.
Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide me, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Tayo po'y manatili nakatayo para po sa ating pagkakaloob. At ating humbasahin ang mga talata na basihan at paalala para sa ating pagkakaloob sa bagong tipan. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verses 6, 7, and 8. At nawa sa ating hong pagbasa ay basahin ho natin nakalakip ang ating pangunawa. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Magpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay ikaw ay banal. Banal, banal. Walang ibang kagaya mo. Walang ibang karapat dapat sambahin, papurihan, handugan ng lahat ng pagmamahal at pagsamba kundi ikaw lamang. At Panginoon, sa maraming mga paraan nakita namin ang iyong kabutihan sa amin. Nakita namin ang iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na nagligtas sa amin. At Panginoon, patuloy naming nararanasan ang iyong kabutihan sa amin. At patuloy ka nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Hindi lamang sa pisikal o material, o Panginoon, ang iyong mga biyaya
spiritual na pagpapala ay sumagana sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo. At Panginoon, sa daling ito ng aming pagkakaloob, sa pamamagitan ng mga bagay na iyong pinagkatiwala sa amin, ay maparangalan nawa namin ang iyong dakilang pangalan. Mahatid namin, Panginoon, ang pagpapasalamat, ang papuri, kung saan, Panginoon, Ikaw ay patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay, maging sa aspeto ng pananalapi. Paalala mo sa amin, O Diyos, na hindi lamang sa halaga, kundi ulat sa lahat, sa puso, Ikaw ay nakatunghay. Sa pusong may pagmamahal sa iyo, dahil kung walang pagmamahal, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa pusong may kagalakan, sapagkat nalulugod ka sa nagbibigay ng masaya. Kaya po, Panginoon, Ikaw ang maluwalhati po sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo mga kaloob na ito, magamit ng may katalinuhan at pagtatapat sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Tayo minsan pa hong tumayo at minsan pa ho tayong umawit. Song number 28 sa ating mga hymnals. Nandiyan na ho sa ating hong projector, Send the Light. Song number 28, Send the Light. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light. Gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us scatter Judas for a crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Maaari po magsiupo ang lahat. Dumako ho tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Patay na
Si Efren Bata Reyes. Sang-ayon sa kumalat na viral na balita sa social media, ngunit salamat, ito ay napatunayan na fake news. At ganoon na ganoon din ang reaction ko sa inyo nung una ko itong nahaging at nabalitaan at naliwanag sa radyo na kung saan ang anak mismo ni Efren Bata ay kumuha pa ng video ng kanyang ama na nanonood ng NBA at kumakaway pa at sinabing, okay lang ako. Ang balita ay isang pangit na balita, pero salamat, ito ay isang fake news. Mahalaga ang balita kung ito ay totoo o hindi. Walang naggugusto ng isang hindi tunay na balita. At salamat sa Diyos sapagkat sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang ating pananampalataya ay hindi nakatungtong sa isang fake news. Ang ating pananampalataya ay nakatungtong sa isang totoong pangyayari, sa isang makasaysayang pangyayari na naganap doon sa Kalbaryo na kung saan namatay si Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang totoong balita na ito ay tinawag na mabuting balita, or sa isang salita na pamilyar sa atin, it is the gospel. At si Apostol Pablo, na apostol ng Ebanghelyo, ay sumulat ng isang aklat para sa mga mananampalataya na kung saan nais niya na magbigyan ng mas malalim at mas mainam na pagkaunawa ang mga Kristiyano patungkol sa mabuting balita na ito ng kaligtasan. At siguro ho, marami sa atin nakakaalam na walang iba ito kung hindi ang aklat ng Romans. At kung iyong naaalala, March 31, 2019 ay nagsimula tayo ng ating serye ng pag-aaral sa Romans. And naputol ito sapagkat sa ilang mga kaganapan sa ating church, and March 31, 2019, yung unang sermon natin sa Book of Romans, naputol ito at nasundan na lamang noong June 2, 2019 at nagpatuloy tayo hanggang last year, March 15. Nung chinek ko yung aking mga records, March 15, 2020. That is the last Sunday na nakapagsama-sama tayo in a regular manner. Yes, may mga face shield, nag-set up pa tayo ng mga washing area. Kung natandaan niyo yun, mamigay tayo ng mga face mask dito ho sa church. That was the last time na tayo ho ay nakapagtipon-tipon in a sense in the normal na atin hong nakagisnan. And mula ho noon ay ating napagpaliban ng pag-aaral sa Book of Romans at binigyan natin ng pansin ng ilang mga katotohanan na makatulong sa atin na mas matignan sa pananaw ng Biblia ang mga nangyayari sa paligid. And that led us to our study in the book of 1 Peter, because 1 Peter is primarily written to persecuted Christians, Christians under pressure. And we saw it fitting na mapag-aralan ng aklat na ito na kung saan hinamon ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya sa isang matapat, makadiyos na pamumuhay sa gitna ng kanilang kalagayan. And the same is true sa atin. Sa gitna ng pandemya, sa gitna na extra hirap, extra challenge ang kalagayan natin, we must also live a faithful life as believers. So as I pray na kung ano ang ating isusunod na pag-aaralan, because last Sunday ay natapos natin ang pag-aaral sa Book of 1 Peter, ay ang aking kaisipan ay madalas na dadala sa katotohanan sa pag-aaral na tayo bumalik sa Book of Romans. Sa gitna ng maraming mga bad news, fake news, isang napakaganda at napakasarap na bagay na ating alalahanin, we have a good news, none other than the gospel of our Lord Jesus Christ. So sa ating pag-aaral ho ngayong umaga, yung ating pinag-aralan halos ng isang buong taon, mula June hanggang March, ay babalik-aralan ho natin, Lord willing, this Sunday and maybe the next 2, 3, or 4 Sundays para lang ho magkaroon tayo ng proper foundation at sumigit tayo. At ang ating huling pag-aaral, kung hindi nagkakamaling tanda, is Romans chapter 3 verse 21
hanggang sa umabot po tayo doon. So hindi magiging ganun kabagal ang ating usad, kundi magiging mabilis hanggang dumating ho tayo muli sa Romans chapter 3 and the last portions. With that being said, nais kong ayayahan tayong tumayo, buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 1. Romans chapter 1, basahin ho natin mula verses 1 up to verse number 17. Romans chapter 1 verses 1 to 17. Babasahin ko ho, pakisulan nyo sa inyong mga Biblia, ito po ang salita ng Panginoon. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom are ye also the called of Jesus Christ. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Now, I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at niluluwalhati ka. Tunay, napakadakila ng iyong biyaya na sa amin ay sumagana. Ang biyaya mo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ama, sa aming pag-aaral ngayon, sa napakaganda at napakalalim at napakadakilang aklat na ito, tulungan mo kami na magkaroon ng mas malalim pang kaalaman, pagkaunawa, at hindi ito magpayabang sa amin, kundi lalong magtulak sa amin sa kabanalan. Lord, aming inihiling, kung meron man po kaming kasama ngayon na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, o Ama, ikaw po nawa ang magbukas ng kanyang puso upang siya ay magsisi at manampalataya sa tanging tagapagligtas na iyong pinagkaloob. Ikaw pong patuloy na malawalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Barito pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. The gospel about our Lord Jesus Christ is the foundation of our sanctification and the only hope of sinners for salvation. Ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay ang siyang pundasyon ng ating pagpapakabanal at ang tanging pag-asa ng makasalanan para sa kaligtasan.
Lord willing ho, 3 bagay ang ating bibigyang pansin sa mga talata na ating binasa. Number 1, the gospel is about Jesus Christ. Ang ebanghelyo ay patungkol kay Hesus Kristo. Pangalawa, the gospel is the foundation of our sanctification. Ang ebanghelyo ang pundasyon ng ating pagpapakabanal. Number 3, the gospel is the only hope of salvation. Ang ebanghelyo lamang ang tanging pag-asa para sa kaligtasan. Bago ho tayo sumigi sa ating pag-aaral, nais ko ho muna kayong anyayahan sa Ephesians chapter 1. You may open your Bibles please sa Ephesians chapter 1. Lagyan nyo ng tanda ang Romans chapter 1. Babalik po tayo dyan. Ephesians chapter 1, ang sabi ho ni Apostol Pablo dito ay ito, verse 15. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. So nabalitaan ni Pablo ang mga taga-Efeso, yung kanilang pananampalataya at pagmamahal sa kapatiran, at mula noon wala siyang tigil ng pananalangin para sa mga mananampalataya na ito. At ano ang kanyang panalangin? Ano ang kanyang hinihiling sa Diyos para sa mga Kristiyano sa Efeso? Ang sabi niya sa verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang pinagpe-pray ay hindi yumaman sila, hindi gumaling sila, hindi mawala ang problema nila, kundi ang pangunahin, top in the line ng prayer request ni Pablo para sa mga Kristiyano is for godly wisdom, is for godly enlightenment, upang matutunan pa, maunawaan pa ang mga dakilang katotohanan patungkol sa ating Panginoon, pero merong primary na binibigyang pansin dito si Pablo. Verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead, and set Him under His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. So anong panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano? That they will be enlightened, that they will have a greater understanding of the saving work of God through our Lord Jesus Christ. And in short, it is a better, a deeper, a greater understanding of the gospel. Mas malalim, mas malawak, mas dakilang pagkaunawa sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At binasa ho natin ito, tinignan ho natin ito just to give and stress the point na ang mga mananampalataya ay kailangan ng mas malalim pa, kailangan ng mas malawak pa na pagkaunawa sa ebanghelyo. Sabi nga ho ni Paul Washer, ang ibang mga bagay pwede mong pag-aralan at mag-gain ng mastery, pero pagdating sa gospel, we can spend our lifetime at hindi natin masasaid ang mga katotohanan patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang punto ay ito, it is God's desire and it is vital for every Christian to have a proper and deeper understanding of His saving love and gift of salvation through Jesus Christ. Kalooban ng Diyos at mahalaga sa bawat Kristiyano na magkaroon ng maayos at malalim na pagkaunawa sa pagliligtas at pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito katulad ng ibang mga sinasabi ng ibang mga mangangaral na tila baga ang ebanghelyo ay starting point lamang para ka makapasok, and then pagligtas ka na, well, iwan mo ng ebanghelyo, go on to other things. Hindi ho yun totoo.
As we live out our Christian lives, we must grow deeper and deeper sa ating pagkaunawa sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. And salamat sa Diyos sapagkat hindi niya tayo iniwan na manghula. Hindi niya tayo iniwan na walang pagbabasihan. Hindi niya tayo iniwan na walang pagkukuhanan ng mas malalim pa at mas malawak pa na pagkaunawa sa kanyang ginawang pagliligtas. Binigyan niya tayo ng isang aklat na kung saan maituturing natin kung merong isang systematic theology book sa Bible regarding particularly about salvation, ay walang iba kung hindi ang Book of Romans. Tingnan lang ho natin, just an overview of the whole book para hindi tayo mawala doon sa atin hong pag-aaral. The overarching theme ng Book of Romans, ito yung tema, pangkalahatang tema is the righteousness or the salvation that comes from God, that God justifies the ungodly and condemns sinners by grace alone, or justifies the guilty and condemns sinners by grace alone. That is the main thrust ng Book of Romans, na ang Diyos sa kanyang biyaya at sa kanyang pagmamahal sa atin, siya ay nagbibigay ng katwiran, nagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng biyaya lamang, pananampalataya lamang, kay Kristo lamang, at ang resulta nito ay sa kanyang kaluwalhatian lamang. Sabi nga ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse 36, "From of Him, through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen." Ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang sapagkat ang lahat mula sa simula hanggang sa dulo, mula sa pagkahirang hanggang sa kaluwalhatian, which is nakabuuan ng karanasan ng kaligtasan ng Kristiyano, ay biyaya lamang ng Panginoon at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Just an overview sa, tingnan natin, maaari natin tingnan ang buong Book of Romans sa 5 bloke, if you will. First block is Romans chapter 1, verse 1 hanggang chapter 3, verse 20. It shows us the need for the gospel. Ang pangangailangan sa ebanghelyo. Bakit kailangan ng ebanghelyo? Sapagkat ang tao ay makasalanan. Bakit kailangan ng kaligtasan? Sapagkat ang tao ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Ang pinakadakilang problema ng tao ay hindi kahirapan. Ang pinakadakilang problema ng tao ay hindi karamdaman. Ang pinakadakilang problema ng tao ay hindi terorismo o edukasyon. Ang pinakadakilang problema ng tao ay kasalanan. At ang solusyon dito ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. The need for the gospel. And then sa chapter 3 verse 21 hanggang chapter 5 verse 21, we have now the application of the gospel. Ang aplikasyon ng ebanghelyo ng kaligtasan, and that is none other than by faith. Hindi sakramento, hindi paggawa ng mabuti, kung hindi paulit-ulit din ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus Kristo. And in Romans chapter 6 verse 1 hanggang chapter 8 verse 39, we can see of the sanctification of the gospel, ang pagpapabanal, and that is through the Holy Spirit. Kung saan ang makasalanan na tunay na sumampalataya sa ebanghelyo ay babanalin ng Diyos. In Romans chapter 9 verse 1 hanggang chapter 11 verse 36, we have God's choosing, ang pagpili ng Diyos, God's election, na siya ay tunay na humirang, na ang kaligtasan ay hindi nanggagaling sa pagpili ng tao o sa effort ng tao, kung hindi sa soberanong biyaya ng Diyos, na kung saan pinakita ditong malinaw ang paghirang at pagpili ng Panginoon ng kanyang mga ililigtas. In Romans chapter 12 hanggang chapter 16, makikita natin ang pagbabago ng ebanghelyo. God's changing, ang pagbabanal sa mga mananampalataya, ang aplikasyon ng ebanghelyo. Kung tayo nga ay mananampalataya ng ebanghelyo, kung tayo nga ay tunay na ligtas, ano ang epekto nito sa ating mga
buhay. So again, that is the overview ng Book of Romans. At Lord willing, sa atin hong pagpapatuloy sa serye ho ng pag-aaral na ito, ay ito ho ang ating mga tatahakin. So ngayong umaga ho ito, tingnan natin ang verses 1 to verse 17 ng Romans chapter 1. And the first point is this: the gospel is about Jesus Christ. The gospel is about Jesus Christ. Contrary sa mga maraming mga ngaral sa panahon natin ngayon, na ang mabuting balita ay gusto ng Diyos na ikaw ay masaya. Ang mabuting balita na dala-dala ng iba, ang gusto ng Diyos, ikaw ay mayaman. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay walang karamdaman. Ang gusto ng Diyos, you are happy, wealthy, and nahandoon ang lahat ng nilanasa ng iyong puso. Yaan ang mabuting balita ng iba. Yaan ang pangunahing pinapangaral ng iba. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, makikita ho natin, sang-ayon sa Romans chapter 1, na ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ay walang iba kung hindi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang sentro. Siya ang pangunahin na figura pagdating sa ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo sa chapter 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Narito ang isang tunay na ministeryo. Ang isang tunay na ministeryo o isang tunay na ministro ay walang iba kung hindi isang alipin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya alipin ng denominasyon, hindi alipin ng tao, kung hindi alipin ni Jesus. At ang sabi niya, siya'y tinawag sa pagiging apostol. And what is that apostle? Apostolos, meaning messenger. Tinawag daw siya ng Panginoon para maging mensahero sa isang partikular na mensahe. And what is that? Separated unto the gospel of God. If you remember yung ating pag-aaral sa word na separated, meaning sanctified or set apart. He is separated to a particular purpose. Para bang sa basketball, may iba't ibang mga posisyon. Ito ang trabaho mo, ito ang trabaho mo, ito ang trabaho mo. At si Apostol Pablo ay ibinukod ng Diyos para sa trabaho ng pangangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Take note, sinabi ni Pablo, gospel of God. Mabuting balita ng Diyos. And it is synonymous to, kapareho lamang kapag sinabing gospel of Christ. Or sa ibang lugar, tinawag ni Pablo na my gospel. Mabuting balita ko. And ito ibig sabihin, ito yung mabuting balita na daladala niya. It is the gospel of God, meaning God is the source. God is the one who planned and who worked out this good news. Ang Diyos ang nagplano at gumawa ng mabuting balita na ito. At sabi ni Pablo sa verse 2, ito daw mabuting balita na ito, which He had promised afore by His prophets in the Holy Scriptures. Ito daw ebanghelyong ito ay pinangako niya bago pa man din sa pamamagitan ng mga propeta. And that is none other than the Old Testament. Prophecies and mga salita ng Diyos sa lumang tipan na doon na ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, particularly sa Kanyang gagawing pagliligtas. Naalala niyo ho, nung naglalakad ang ilang mga disipulo patungo sa Emmaus, at kung saan sila ay kinatagpo ni Jesus na sila ay panglaw na panglaw. At ang sabi ni Jesus, bakit kayo nalulungkot? At ang sabi nitong mga disipulo, hindi mo ba nababalitaan? Hindi ka ba taga rito? Itong si Jesus sa taga Nazareth na siya inaakala namin siya na ang Mesiyas. Yun, napako, patay. At ang sabi ni Jesus sa kanila sa chapter 24, verse 25, then He said unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang patungkol kay Jesus ay nasa bagong tipan lang. Yes, He is more revealed clearly sa bagong tipan.
Pero sa lumang tipan, nahandun na ang mga salita ni Moses, that is the first 5 books, and all the prophets, and all the scriptures. The whole Old Testament is about Jesus Christ. Huwag nating pagkamalian. Ang lumang tipan na hindi patungkol kay Moses. Ang lumang tipan na hindi primarily patungkol sa bansang Israel. Ang lumang tipan ay patungkol pa rin sa ating Panginoong Hesukristo. Inihula ang darating na tagapagligtas, at ang sabi ho ni Pablo ay ito. Balik tayo sa Romans chapter 1. Ang sabi niya, the gospel of God, and this gospel of God ay inihula na, ipinangako na ng mga propeta. And what is this about? Ang sabi sa verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. This gospel, ang mabuting balita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan ay concerning about our Lord Jesus Christ. Patungkol sa anak ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ho dyan, which was made of the son of the seed of David according to the flesh, it is regarding about His incarnation, na siya ay nagkatawang tao, at fulfillment ng ipinangako ng Diyos. And if you will remember yung ating Bible reading kanina, some of that ay ang fulfillment ay through our Lord Jesus Christ. Yung pinangako na anak ni David na uupo sa kanyang trono magpakailanman, and that is our Lord Jesus Christ. At ang sabi niya sa verse 4, Romans chapter 1 verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So dito pa lang ho, pinakita na, isinandwich na ni Pablo, the incarnation of Christ. He is of the seed of David. He is the seed of David. And declared to be a power through the resurrection. At nahandun na yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang punto ho ay ito, the gospel is about Jesus Christ. Ang ebanghelyo ay hindi patungkol sa pinakamaganda at pinakamasayang buhay mo ngayon. Ang ebanghelyo ay hindi patungkol na para ibigay ang pinaka-ninanasa ng puso mo ngayon. Ang ebanghelyo ay hindi para i-entertain ang tao. Ang ebanghelyo ay hindi patungkol sa atin. It is not about our self-worth or self-esteem. Hindi ito patungkol sa kayamanan, kalusugan o kasiyahan. Ang ebanghelyo ay hindi para gawin tayong masaya lamang. By the way, yung pinapangako ng iba, health, wealth, and happiness, yun na yun din ang ninanasa ng mga hindi Kristiyano. Tama? Yun na yun din ang hinahanap ng mga taong ayaw sa Diyos. Pero hindi patungkol doon ang ebanghelyo ng Panginoon. The gospel is not about religious denominations. The gospel is not about social status or educational attainment. The gospel is not about world peace, global warming, or politics. The gospel is about our Lord Jesus Christ. Sino man ang manalong presidente sa susunod na taon, magkaroon man ng gulo sa Amerika sa inauguration ni Joe Biden, hindi man tumalab ang vaccine para sa COVID-19, anuman ang mangyari, hindi magbabago ang katotohanan ng ebanghelyo ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang puso at pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. At kung hindi ito totoo, tayo ay miserable, sabi nga ni Pablo. Kung hindi ito totoo, walang kwenta ang ating pananampalataya, walang kwenta ang ating pangangaral. Pero salamat sa Panginoon, ang ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay totoo. Totoo siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Totoo siyang muling nabuhay mula sa mga patay. Totoo ang kanyang buhay na walang kasalanan. Totoo ang kanyang kamatayan para tayo ay tubusin. At totoo ang kanyang muling pagkabuhay para tayo magkaroon ng katwiran. Ang may dala ng masamang balita ay tayo. Tayo ay makasalanan.
At ang mabuting balita ay patungkol kay Kristo. Siya ang tagapagligtas ng makasalanan. Maraming mga so-called Christian churches today, ang good news nila ay pwede kang yumaman. Ang good news nila ay pwede kang gumaling. Ang good news nila ay pwede kang sumaya. At ang kaparaanan noon ay si Kristo. Pagaganihin ka ni Kristo, pasasayahin ka ni Kristo, at tutuparin ni Kristo ang mga pangarap mo. At ito ho ang delikado, si Kristo ay naging kaparaanan na lamang para makuha ang mga kagustuhan ng karnal na tao. At hindi yun ang mabuting balita. Ang mabuting balita na puso ng Kristyanismo ay walang iba kundi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang mabuting balita. Ito ang ebanghelyo ng Diyos. Number 2, so the gospel is about Jesus Christ. Number 2, the gospel is the foundation of our sanctification. Ang ebanghelyo ang pundasyon ng ating kabanalan or pagpapakabanal. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sa Romans chapter 1 verse 8 hanggang sumusunod, ay ilang beses na siyang humihiling sa Panginoon na sana ay makarating siya sa Rome. Nung sinulat ni Pablo ang Book of Romans, hindi pa siya nakarating sa Rome. Hindi niya pa nakakadaupang palad ang mga taga-Roma at nahandoon ang kanyang paulit-ulit na pananalangin sa Panginoon na kung saan sana siya'y pahintulutan. Sabi niya nga sa verse 10, making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. So nandun yung great desire ni Pablo para makarating sa Roma. At ano ang kanyang dahilan? Ang sabi niya sa verse 11, for I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. So there is that longing na balitaan ni Pablo na dun sa Roma may mga mananampalataya ng Ebanghelyo. Nabalitaan ni Pablo na dun sa Roma may mga mananampalataya ni Kristo. At mula nung nabalitaan na yun, siya'y nananalangin para sa kanila at nandun na ang kanyang desire na siya'y makarating doon. At ang dahilan kaya niya gustong makarating doon, that I may impart unto you some spiritual gift. Now, meron ho mga theologians na ang kanilang pagkaunawa dito sa spiritual gifts na ito is none other than special spiritual gifts. Miracle working spiritual gifts. Pero tingin ko ho, mas malinaw o mas magandang patingnan ito hindi bilang mga special spiritual gifts, kung hindi the gift of the Apostle Paul exercising his gifts, that is his teaching and preaching. Bakit? Anong layunin ni Pablo? That I may impart unto you, verse 11, some spiritual gift. Ano ang layunin niya? To the end that ye may be established. Ang layunin niya ay ang mga Kristiyano ay ma-establish. That word established meaning strengthened, to be firm, to be solid. And how will the believers be firm? How will the believers be solid? And that is through the proper preaching and teaching of the truths of God. Sa pamamagitan ng maayos, ng matapat na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. At ang sabi niya pa sa verse 12, that is, that I may be comforted together with you by the mutual faith of both of you and me. Para ako rin naman ay makasumpong ng comfort. At yun yung comfort ni Pablo, na ang pananampalataya na meron siya, ayun din ang maging pananampalataya ng mga mananampalataya doon sa Rome. Ibig sabihin, ganun ka-concern si Pablo, na alam niya, na dala-dala niya ang katotohanan, na siya ang bearer ng good news, at ang gusto niya ay ang mga Kristiyano ay maging malinaw din ang pananampalataya, and that will be his comfort. So ang ibig sabihin ko lang ho ay ito, ang mga Kristiyano sa Roma ay gustong mabisita ni Pablo at gusto niyang mangaral doon at gusto niyang magturo doon upang tumatag sila sa pananampalataya. At ang sabi ni Pablo sa verse 15 na ito, so as much as in me is,
I am ready to preach the gospel to you that are in Rome also. Naalala ko ho, no, ako yung unang mananampalataya, tataka ako. Dahil ang alam ko sa gospel, para sa kaligtasan. Ang alam ko sa gospel, pinapangaral for evangelistic service lang. At ang sabi ko, bakit ganito? Ang kausap ni Pablo ay mga Kristiyano at gusto niyang makarating sa church at Rome to preach to them the gospel. Mga ligtas na yon. Alam na nila ang ebanghelyo. Sumasampalataya na sila sa ebanghelyo. Bakit pa gustong ipangaral ni Pablo sa kanila ang ebanghelyo? Yes, given na maaaring pwedeng gamitin ng Diyos si Pablo doon para may mga patuloy pang maligtas. Pero babalik ho ako dun sa sinabi ni Pablo ho kanina. Ang sabi niya, he want the believers to be established, strengthened, and solid. His primary message with the goal of strengthening the faith of the believers is none other than the gospel of our Lord Jesus Christ. Ang pangunahing mensahe ni Apostol Pablo na merong layuning magpatatag at magpalakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Merong mga tao na ang tingin nila sa ebanghelyo, as I've said earlier, ay pinaka-starting line lamang. You got saved by the gospel, at kung ikaw ay ligtas na at tumatakbo na sa takbuhing Kristiyano, iiwanan mo ng ebanghelyo and you go further sa iba pang mga doktrina. But that is not true. Never nating iiwanan ang ebanghelyo. Never nating ma-outgrow ang kapangangailangan natin ng katotohanan ng ebanghelyo. Again, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Paul Washer, we can spend a lifetime studying the gospel, meditating the gospel, at hindi natin ito masasaid. Hindi lamang ito ang starting point, but this is all the point. From starting to finish, ito ay kailangan natin. Kailangan natin ng, wala nang ibang magpapalalim pa, wala nang ibang magpapalawak pa, wala nang ibang magpapatatag pa ng ating pananampalataya kung hindi ang katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon na bumabagyo, sa panahon na dumaraan ng pagsubok, sa panahon na napakahirap ng kalagayan, oo, maging sa pag-aaral natin sa 1 Peter, sa panahon na dumadaan ang pag-uusig, ano ang angklang matibay na hawak sa pananampalataya? Walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ng mas malalim pang pagkaunawa. Kailangan natin ng mas malawak pa na pagkalinaw ng ebanghelyo sa ating mga kaisipan. Pagkatapos i-labor ni Apostol Pablo ang kaligtasan mula chapter 1 hanggang chapter 11 ng Book of Romans. Ano ang lundo? Buksan na natin sa Romans chapter 12. At marami sa atin, alam ho, ang pupuntahan nating talata at maaaring yung iba sa inyo ay kabisado pa ito. Romans chapter 12 verse 1. Ano ang sabi ni Pablo? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Nakikiusap ako sa inyo ngayon mga kapatid. Paano at ano ang basihan? That mercies of God, ang mga kahabagan ng Diyos, and that's not other than the saving mercy of God. Yung pagliligtas ng Panginoon na kung saan sinaysay niya mula chapter 1 hanggang chapter 11. At ang pinakapundasyon nito ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lundo ay ito, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang tungtungan ng matapat, seryoso, buong buhay na paglilingkod sa Diyos ay hindi yung tindi ng ating pananampalataya, kung hindi ang tindi ng ating pagkaunawa pa sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo.
Naalala niyo ho? Nung ang ating Panginoong Hesus ay bumisita sa tahanan ng isang Pariseo, kung saan siya inanyayahan para kumain, at mula nung naupo ang ating Panginoong Kristo sa pagkainan, may dumating na isang babae, at walang tigil ang babae dito na diniligad ng kanyang luha ang paa ng ating Panginoong Hesus at kinuskos ang kanyang buhok sa paa ng ating Panginoong Kristo. At yung mga Pariseo sa paligid, kung siya'y totoong propeta, dapat alaman niya kung anong klaseng babae yun. At ang sabi ng Panginoon doon sa Pariseo, Simon din, katukayo ni Pedro, pero hindi si Pedro. Sabi niya, Simon, nung pumasok ako dito sa bahay mo, hindi mo ko binigyan ng tubig para hugasan ang aking mga paa. Hindi mo hinugasan ang aking mga paa, pero ang babaeng ito, walang tigil na hinugasan ng kanyang luha at ng kanyang buhok ang aking mga paa. At actually, nagsaysay pa siya ng isang talinhaga. At ang bandang dulo ay sabi niya, sino ang mas magmamahal? Yung pinatawad ng kaunti o yung pinatawad ng malaki? Sumagot si Simon, yung pinatawad ng malaki. Halimbawa ho, si Brother William may utang sa aking 10,000. Halimbawa lang naman. Si Brother Alex may utang sa aking 10 million. Halimbawa lang naman. Pinatawad ko kapwa. Tingin niyo ho, sino mas magmamahal? Si Brother Alex o si Brother William? Brother Alex. At yun yung sagot ni Simon. Siyempre, yung pinatawad ng mas malaki. Nang sabi ng Panginoon, Simon, tama ka. Nung dumating ako sa bahay mo, hindi mo hinugasan ang paa ko, pero nung itong babaeng ito, walang tigil sa paghuhugas ng aking paa. Sabi ni Jesus, yung pinatawad ng mas malaki ay magmamahal ng mas malaki. Nung pinagbulay-bulayan ko ho yun, sa pagkakataon na alam ko, nagkukulang ako sa pagmamahal sa Diyos, nagkukulang ako sa paglilingkod sa Diyos, nanlalamig ako sa pananampalataya, balikan mo kung gaano kalaki ang pagpapatawad ng Diyos. Balikan mo kung gaano ka at paano tayo pinatawad ng Panginoon. And by the way, wag mong isipin na konti lang sapagkat wala sa atin ang pinatawad ng konti. And that's through the gospel. We were forgiven through the gospel. So kung ikaw ay nanlalamig sa iyong paglilingkod, tinatamad ka, simula pa lang, unang buwan pa lang ng taon, tinatamad ka na dun sa Bible reading plan na sinisimulan mo. Look at the Lord Jesus Christ. Balikan mo kung paano ka pinatawad ng Panginoon. At ibabat mo ang iyong sarili sa katotohanan ito. Hingin mo sa Diyos na ipakita kung gaano kalaki, karami, kadilim na kasalanan ang pinatawad ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. At ito ang magtulak sa atin sa mas matindi, mas malalim, mas mainit na paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. That's why kailangan natin ang Ebanghelyo. Maganda ang payo ni Jerry Bridges, preach the gospel to yourself every day. Ipangaral mo, ipaalala mo na may namatay, inilibing at muling nabuhay para sa iyo. And si Apostol Pablo ay never graduate sa Ebanghelyo. Never niyang sinisip na, pang elementary lang yan, tapos doon na ako sa mas mataas na uri ng doktrina. Sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Ano kasi doon? Who loved me and gave Himself for me. The everyday life of Paul, ang bawat araw ng kanyang pamumuhay, paglilingkod sa Diyos, never niyang naalis ang kanyang mata sa pagtingin sa katotohanan na namatay si Jesus para sa kanya. The gospel
is a foundation of our sanctification. Kailangan natin balikan, alalahanin palagian ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So number 1, the gospel is about Jesus Christ. Number 2, the gospel is the foundation of our sanctification. Number 3, the gospel is the only hope of salvation. Verse 16, sabi ho ni Apostol Pablo ito, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." By the way, sa ibang mga salin, wag ho kayong mabigla. Sapagkat halimbawa sa ESV tumingin ho, "For I am not ashamed of the gospel." The neo-conspiracy, inaalis nila ang pangalan ni Jesus. Kasi ho, sa karamihan ng mga Greek manuscripts, wala yung Christus. So, hindi nila inaalis, nagiging mas faithful lang sila. So, but it doesn't make a difference. Because the gospel of God is concerning our Lord Jesus Christ. So wala man yung pangalan ni Kristo rito, I am not ashamed of the gospel, it doesn't change the fact that it is about the Lord Jesus Christ. For I am not ashamed of the gospel or the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. The gospel is about Christ, ang kanyang kamatayan sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay. At ang sabi ho ni Apostol Pablo, it is the power of God unto salvation. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, sa kanyang walang hanggan at perpektong kaalaman, ang ginawa niyang kaparaanan para tayo magbigyan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. It is the only way. It is the power of God. It is the means that God has provided. It is the way that God worked to provide salvation. Ito yung kaparaanan na ginawa ng Diyos para magbigay ng kaligtasan. Hindi relihiyon ang daan ng Diyos para magligtas. The Ten Commandments is not the power of God unto salvation. At kung meron dito na hanggang ngayon nag-iisip pa rin, just be a good person. Marami akong kamag-anak na yun ang laging tugon. Basta wala naman akong ginagawang masama. Kaninang umaga lang, kakataas lang natin ng kating mga kamay, pare-pareho tayong mga sinungaling. Anong walang ginagawang masama? It is not the power of God unto salvation, not religion, not Ten Commandments, not doing good works. It is the gospel about our Lord Jesus Christ. Walang ibang paraan. It's not even a dictated prayer. And I have warned us continually patungkol sa bagay na ito na kung saan nahuhulog maging ang maraming mga Baptist churches na tila baga nagiging isang sakramento ang sinner's prayer, na pag nag-pray ka at sumunod ka dito, automatic ligtas na. It is not the power of God unto salvation. It is the gospel. At wala nang ibang choice. Malinaw ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang makakaroon sama kung hindi sa pamamagitan ko. Napakaganda nung isang article na aking nabasa na sinulat ni Matt Chandler patungkol sa pagdidisipulo ng mga anak. At alam niyo, ang usong kaisipan ngayon, hayaan mo ang mga batang magdesisyon kung ano ang kanilang gustong paniwalaan. At maganda yung kanyang sinabi, ang hindi pagsasabi ng katotohanan sa bata ay hindi pagmamahal kung hindi pagpapabaya. Hayaan mong ang batang magdesisyon to. Paano kung magdesisyon siyang maging suicide bomber? Hayaan natin si Terence? Hindi. O mga magulang, huwag nilang basta pabayaan ang inyong mga anak. Bahala na lang sila. Paglaki nila, magdesisyon sila. No. Ipakilala nyo sa kanila si Kristo sapagkat walang ibang daan.
Walang ibang paraan para makarating sa Ama. Sabi ng mga apostol sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala nang ibang binigay. Wala nang ibang kaparaanan. Oh, mga magulang, pag hinayaan nyo, listen, pag hinayaan nyo ang inyong mga anak na tumahak ng ibang daan liban kay Kristo, sila'y babagsak sa impyerno. At kung talagang mahal nyo sila, dalhin nyo sila kay Jesus. Oo, hindi natin kailangang manipulahin, hindi natin mabubuksan ng kanilang mga puso. Pero sa biyaya ng Diyos, pwede tayong maging kagamitan para ipakilala sa kanila ang tagapagligtas. Salvation is only through the gospel. Why? Sabi ni Pablo ay ito, verse 17, at dito ho tayo matatapos. For therein, in the gospel, is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yung righteousness of God dito ay hindi pumapatungkol sa katangian ng Diyos. As we have studied, God is righteous. Pero hindi ito ang pinapatungkulan. Kung paano itong righteousness of God ay madalas na ginagamit ni Apostol Pablo na pumapatungkol sa katwiran na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Itong katwiran ng Diyos na ito ay yung kaparaanan ng pagliligtas. Paano ba ginagawa ng Diyos sa katanggap-tanggap ang isang makasalanan? And it's through the imputed righteousness of our Lord Jesus Christ. At paano daw ito? Revealed from faith to faith. Ang katligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo. At ito'y magaganap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At napakaganda nung sinabi ni Pablo, as it is written, at tuwing babasa nyo sa bagong tipan, as it is written, anong ibig sabihin nun? Yun yung nakasulat sa lumang tipan. So sabi ni Pablo, gaya ng nakasulat sa lumang tipan. Ano nakasulat sa lumang tipan? The just shall live by, or the righteous shall live, or yes, the just shall live by faith. Anong punto? From Old Testament to New Testament, it is by faith. Pananampalataya sa Ebanghelyo. And one of my most favorite example is none other than the Apostle Paul. Buksan lang natin na dito ho tayo matatapos sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Isa ho ito sa mga passage na madalas kong pinupuntahan kapag binabahagi ko ang Ebanghelyo. Philippians chapter 3. Masabi ni Apostol Pablo sa verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yung mga akala ko pakinabang sa akin, akala ko nagpapapogi sa akin sa harapan ng Diyos. At marami tayong ganun, yes? May mga tao, akala nila pag nakumpleto nila yung simbang gabi, may points. Pag nanalangin sila gabi-gabi, may points. Pag sumayaw sila sa well, di nila magagawa ngayon yun, bawal, may points. Actually, may mga tao na akala nila pag naghulog sila dito, may points. Pag nagbayad kayo sa water, may advantage card kayo, may points. Pero merong mga tao, akala nila yung mga ginagawa nilang mabuti, nagbibigay sa kanila ng puntos para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Anong sabi ni Pablo? What things were gained to me, those I counted loss for Christ. Do you see the language? Sabi ni Pablo, hindi pwedeng paghaluin. Hindi uubra.
At ang sabi niya sa verse 8, Yea, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Okay, Pablo? Kung lahat ng katwiran mo at lahat ng advantage mo ay tinuring mong dumi, paano ka magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Aben? Sabi niya sa verse 9, and be found in Him, in Christ, not having mine own righteousness, which is of the law. Ako ay masusumpong na kay Kristo. Hindi dala-dala ang aking sariling katwiran, but that which is through faith of or in Christ. Yung katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Listen, nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, hindi lang basta nahugasan ng ating kasalanan. Nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo ay binihisan ng perpektong katwiran. Isang magandang halimbawa ho dyan ay ang class card. Kung nakasubukan ng tumanggap ng class card, yan tayo mga college students, ay class card, pag nakalagay ay F, anong ibig sabihin? Falya. Bagsak. Alam niyo ho, yung ating F, hindi lang basta binura ni Jesus. Ay, yung class card mo, binura yung F. Ano meron ka? Yes, hinugasan niya ang ating mga kasalanan, pero hindi lang yun. Binihisan niya tayo ng perpektong katwiran. A, plus. Hindi yun sa ating galing. At yun ang tanging dahilan kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. At ang sabi ni Pablo, balik tayo sa Philippians 3:9, and be found in Him, in Christ, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith, or through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. Ito yung katwiran ng Diyos. Ito yung katwiran na ibinibigay ng Diyos. Ito lamang yung kaligtasan na ginawa ng Diyos. Paano ito? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. The gospel is about Jesus Christ. The gospel is the foundation of our sanctification. And the gospel is the only means of salvation. Kaibigan, kung naririto ka at hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa ligtas, hindi ka pa totoong sumasampalataya kay Kristo, o nais ko magmakaawa sa iyo, walang ibang paraan. Walang ibang paraan para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Walang ibang paraan para mahugasan ang iyong kasalanan, at walang ibang paraan para mapihisan ka ng perpektong katwiran. Itapon mo ang pagtitiwala mo sa iyong sarili at yumakap ka lamang sa Kanya na namatay, nilibing at muling nabuhay para ikaw ay iligtas. At sa atin bilang mga Kristiyano, ibabad natin muli ang katotohanan ng Ebanghelyo. Dito tayo kumuha ng lakas. Dito tayo kumuha ng patuloy na pagpupursige sa pamumuhay sa ating pananampalataya. Bilang pastor, napakadali na mahulog sa kalagayan na kailangan ko kasi mag-preach . Kailangan ko kasi magturo. Dapat ako mag-aral. And it's very easy na mahulog na sa kalagayan na mechanical na lang. It is your job and not anymore your delight. Saan mo kukunin yung init? Saan mo kukunin yung pagmamahal? Siyang napatawad ng marami ay magmamahal ng marami. At ang tanging kaparaanan kaya tayo nakatanggap ng kapatawaran ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo lang. Ito ang pundasyon. If you will, ito ang gasolina ng ating pagpapakabanal. And lastly, it is about Christ. It's not about Baptist. It's not about Brother Paul. At meron mga tao laging relihiyon. No. It's about the Lord Jesus Christ.
I pray and hope na bawat isa ho sa atin dito ay tunay na ngang sumasampalataya kay Kristo. Kung tayo'y mananampalataya na, patuloy nating alalahanin at ipaalala sa ating mga sarili ang katotohanan ng Ebanghelyo. Let's pray. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa katotohanan na hinugasan mo kami at binihisan mo kami ng perpektong katwiran. Sapagkat Panginoon, kung wala yun ay wala kaming pag-asa. Panginoon, alam namin kung gaano karaming beses kami pumapalya. Kaya kung wala si Kristo, kami ay pupuntang impyerno. Ipaalala mo sa amin, O Diyos. Ipaalala mo sa amin kung gaano kalaki, kadami ang kasalanan na pinatawad mo sa amin. At ito'y magtulak sa amin sa mas malalim na paglilingkod, pagmamahal, at buhay ng kabanalan. O Panginoon, nawa, mabantayan namin. Mabantayan namin ang pangangaral ng Ebanghelyo sa iglesyang ito. Na manatili laging ang sentro ay si Kristo. At nawa, Panginoon, kung meron mang naririto na hindi pa mananampalataya, mahabag ka po. Buksan mo ang kanyang puso. Dalhin mo siya sa tunay na pagsisisi. Bigyan mo siya ng pananampalataya kay Kristo. At ikaw ang magsimulang kumilos at magbago sa kanyang buhay. Salamat po sa napakadakila at napakatamis na ebanghelyo ng aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Tayo po ay magsitayo at tayo po umawit ng ating panghuling awitin. First and last stanza lang po. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast up our soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa bawat isang naririto. Tandaan po natin ang Ebanghelyo ni Kristo na patuloy na pundasyon ng ating buhay ng kabanalan. Saan man tayo gagawin, ano man ang ating gagawin, gawin natin lahat para sa kapurihan ng Panginoon. At nawa, tayo ay maging bihikulo o kagamitan ng Diyos para ang Ebanghelyong ito na tanging paraan ng kaligtasan ay maihatid natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, o sa mga nakakasalamuha natin sa araw-araw. Nawa, hindi lang sa ating bibig, kundi sa ating pamumuhay, sa ating buhay bilang mag-asawa,
sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay makita ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. God bless po. Ingat po tayong lahat. We are dismissed.
Nagpe-pray na? Hindi. Yung ano, bago matapos yung ano, Yung- announcement. Yan ang kasi... Yan naman yung natigil Krista. Wala siyang pusa. Ano? Ha? Wala siyang pusa sa Krista. Sabi ko nga eh, suggest din sana kapag gano'n. Hindi na, tsabahin mo na. Kulang naman yun sa syempre, siguro na ilang lang. Babantayan lang. Ha? Meron ng iba, nakakanta siya dun sa... Pagka ganun mahal, maganda siguro pag wala si Gab, iano mo na si Gisnel. Tingin ko lang. Eh di, dalawa sila ni Gisnel para makita nyo kung anong pinagpipipit ni Gisnel.